Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, of course, ang mainit pa rin pong issue pero meron na pong mga kaganapan, bagong kaganapan, yung ceasefire po sa pagitan ng Iran at Amerika at yung pagbubukas po muli ng Strait of Hormuz. Nasa kabilang linya po natin ang dati pong kalihim ng Department of Energy na ngayon po ay Governor ng Leyte, si Governor Jericho Petilla. Magandang umaga po, Gov! Welcome po muli sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at Johnny Banyas, Gov. Morning, Gov. Good morning, Drew and Johnny. Apo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin, Gov. Gov, meron na ho ba tayong dapat ipagdiwang dito po sa mga kaganapan sa Middle East, lalo po yung pagbubukas po ng Strait of Hormuz? Lalo't, inaasahan natin, dapat bumaba na yung, dapat bababa na ang presyo ng krudo. Pero gaano kaya natin katagal bago maramdaman ulit yung unti-unting pagbaba na yan? Natatawa ako minsan kasi pag nagfo-forecast ka ng totoo, medyo merong nagre-react and these are all forecasts kung tutuusin kasi it's still volatile. It's a ceasefire, pero marami pa ring bantaan, pero ang importante, ano ang reaksyon ng merkado? Yun naman ang importante kasi if they react ang merkado pababa, then most likely pababa tayo. So far, ang crude oil is pababa. Yan ang, nasa ano na yan, nasa balita na yan lahat. Pero, hindi ko tinitingnan yung crude oil eh. Ang tinitingnan ko, kasi ulitin natin, ang Pilipinas kumukuha sa Middle East directly at crude oil ang kinukuha doon para sa refinery. Hindi ka naman kumukuha doon ng pwede mo nang ilagay sa kotse mo eh. Hindi finished product yan. Yeah, and we only import about 15 to 20% of our needs from the Middle East for refinery because we only have one refinery, itong Petron. Ang titingnan talaga ng lahat kung kailan bababa is yung maps, yung Singapore. Kasi 80% ng importation natin nanggagaling sa Asia, hindi nanggagaling sa Middle East. Of course, ang Asia naman, kinukuha nila ang kanilang crudo, majority, hindi ko sinasabing lahat, majority sa Middle East because kinukuha rin nila ito sa Russia, kumukuha rin sila sa US, sa Canada, halo-halo dito sa Asia. So, ano ba ang magiging presyo ng MAPS? Merong bumaba rin ang MAPS kahapon dahil sa announcement, pero ang presyohan natin dito is based on averaging ng MAPS rather than spot. So, to predict kung magkano ang magiging rollback is going to be medyo tough pa rin at this point because again, yung pinoprocess ang charges dito, hindi naman crude oil lang eh. Magkano rin ang charge ng mga refineries? Kasi mula na naggera, si China actually, doon tayo kumukuha ng oil talaga ng malaki, refined oil, no, yung finished product. Nangyari sa kanila, March pa lang, alam mo sabi nila, hindi na kami magbebenta. Unahin muna namin yung sarili namin. So, sabi, silang pinakamalaking refinery. Wala tayong magagawa. Sabi naman ni South Korea, kasi doon tayo kumukuha. Alam mo, unahin rin namin sarili namin. Kaya lang may sobra kami, pwede namin ibenta, hindi sa Pilipinas. Kanino? Kung sino ang may magandang presyo. Yun lang. Negosyo So all of negosyo eh. Tapos wala sa control natin. So, ang tinitingnan ko talaga dito, ano ba ang presyo ng mga refineries ngayon? Ano ba ang stock nila? Hindi ko tinitingnan yung stock natin dito. Ang stock nila tinitingnan ko. Kasi affected ang prices natin. So, it still requires a bit of analysis before you can do any proper prediction. Pero the good thing is, ang trend is pababa. Right. Gov, diretsuhin ko na po. Ikaw po kasi yung kino-quote na posibleng hindi bumalik sa 61 peso level yung presyo ng langis. Which is, I understand naman kasi hindi pa naman talaga tuluyang tapos eh. So, saan niyo po kinuha itong
ang ano to, yung pagtaya na itong 61 peso level na hindi pa pwedeng umabot sa ganito? Ang 61 level natin is basically based on peacetime, walang gera, walang volatility, walang bantaan Po. on the part of the oil companies. Ang dollar natin is stable kasi dollar ang binabayad natin dito. Aha. And then ang transport ng yung mga oil tanker is available and intact. So, ang basehan natin dito kung bakit ang 61 is going to be very tough is basically, number one, matatapos tong gera na to. Pero magbabantaan pa rin yan. Actually. Kasi merong iba na mas gusto talaga ang gera kesa sa peacetime. And, you know, there will Kita be sila rin eh. tensions. Oo. Kahit ngayon, kung titingnan mo, merong ceasefire. Po. Wala sila sinabing nagkamayan sila at magbati na tayo at magyakapan tayo. Ang sinabi nila is ceasefire Tigil lang. po. Usap lang muna. May banta pa nga atras ang Iran eh dahil sa paglabag daw ng ano eh ng Israel ba 'yon? Oh, sa Israel, yun Diba? sa Lebanon, Oh, di ba? sa Lebanon? Hindi daw kasi Oh, kasama isa sa pa peace yan. talks yun eh. Aha. Isa pa yan, yung Israel, mukhang buong buhay nila, ang alam lang nilang gawin is gera. So sila rin ang gusto ng, you know, not everybody wants the peace. So it will be, everybody will have to have a proactive approach kung gusto mo ng peace. This is a ceasefire. This is not a peace agreement. So yung iba, nagtitingin pa rin, sandali lang, kailan pa talaga to? Ako, I'm really looking forward to everything going back to normal. Sino bang may ayaw? O naman po. Pero we Bigat have to be realistic. No? So, Opo. isa pang problema dyan, aside from the tension, yung mga nasira na mga infrastructure, Yan. Refineries. yung mga, actually, Binomba. not only the refineries, yung oil well talaga, yung pipelines, yung oil well, what is the extent of the damage? Halo-halo ang report. Hindi naman tayo makapasok talaga doon, no? Pero pagkaalam ko, ang Saudi ang pinaka-least damage, pero ang most damage talaga is Qatar and basically Kuwait. Po. Sasabihin mo, ano bang production nila? They're not the biggest, pero alam mo naman ng oil supply natin. Malaki ang share Kung- nila kung- sa market. Yes, and then konting kembot lang sa supply, gumagalaw lahat. So, any volatility is going to affect. So, when are they going back? Okay? It can range. Kailangan puntahan, i-assess, at tingnan, sana ba talaga tayo? Pero ikaw naman, balik tayo. Ako si Kuwait. Ako ba magre-repair na kung hindi pa kayo nag-uusap gera. ng maintindihan? Baka habang nagre-repair ako, gigirahin niyo uli ako. So, Tama nga naman. Oo, may point. kahit ikaw, titingnan mo muna, sandali, mag-usap kayo maigi. Nakakapagod to. Baka masayang yung repair. Masayang lang repair mo. Okay, next, nasusunod dyan. Okay, ayos na tayo lahat. Meron ng supply. Problema naman, transport. Asa na ba yung mga tanker? Yung iba, lumubog, sinunog, Pinasabog. minisal, sumabog. Hindi naman yan as if pupunta ka ng car dealership, Bibili kang nasira yung bago. kotse ko, bibili akong bago. Grabe. Meron lang, Hindi naman ganun kadali Kung- yun, di ba? Tawag doon yung domino Kung- effect talaga, no? Gov, no? Oo, Hindi naman candy yan sabi eh. ko, sabi ko, sana merong auto show na ang binibenta tanker. Barko. Sabi ko yun, gusto Pero- ko. Pero, Grabe. in-order, ang tanker is in-order and it takes Taon 2 yan eh. years to build Malaki them. ba naman yan eh? Taon ang ginagawa, ginugugol dyan. Anyway, Mga dalawang taon ginagawa yan. po. At sabi nila, hindi naman lahat lumubog. Tama. Meron pa ibang tanker nagbebiyahe ngayon. Problema, pinadaan na. Okay. Again, ito May again, bayad. pinadaan na, open na tayo. Bayad. I am 100% sure meron dyan ayaw pa rin magbiyahe. Bakit? Because walang insurance. Yun lang. Kung ikaw may-ari ng barko, the world is in crisis. Pero at the end of the day, ayokong palubugin yung barko ko. Kailangan may insurance ako. Yung insurance naman, ayoko munang mag-insure. Titingnan ko Delikado muna eh. kung anong mangyayari. Kasi
risky pa rin Hindi kung sila tutusin. susugal So, kasi ganun yun eh. Malaki ang mawawala Oh, talaga. at hindi rin pwedeng isang tabi, Gov, yung yung hinihinging bayad ng Iran kada No, dadaan. may toll fee. May toll fee, di ba? yung toll fee okay na lang yan kasi per barrel ba? O per daan. Per barko yun. $1 per barrel. Per Kung ang barrel. bili mo is 100 or 95, dagdagan mo, hindi na mararamdaman yan, okay na yan. Pero yung lulubog yung barko ko, Lang. sandali lang. Okay, so, and finally, merong last, refinery. Ang refineries are, sabihin na lang natin, the last mile, aside from transport. Okay, sa processing, sa pagkuha mo ng oil, pag-extract mo yung oil wells mo, tapos meron kang ipoprocess na i-separate mo ang crude, light crude, at saka water, at saka salt, kasi yun ang ginagawa yan doon sa Middle East. Tapos crude oil na yan, isi-ship mo, pagpunta sa Asia, dadalhin mo sa Thailand, sa kung saan refineries, i-refine yan. Parang yan ang last mile, ang refinement. At ang problema, ang refinery, isa lang meron tayo, Petron lang. Opo. So, aasa tayo doon. In fact, minsan itong Petron, during peacetime, hindi pa nila pinapaandar. Minsan 3 buwan, 4 buwan. Bakit? Mas mura bumili Finished product. doon sa ibang bansa, finished product. Ba't ako magpapatakbo ng refinery? Bakit naman tayo mahal? Hindi ko na alam kung bakit tayo mahal. Right. Pero it's a business decision na sandali, mas mura doon, bibili na lang ako. Po. So, sabi ko nga, buti na lang, hindi binenta yan. Kung hindi, patay tayo ngayon. Right. Gov, ganito. Sorry to interrupt. Kasi kami pong nagtatanong, nabasa ko lang sa social media, hindi ko alam kung gaano katotoo, na of all countries na affected nitong crisis, bakit sa Pilipinas ang may pinakamataas at pinakamahal na presyo ng gasolina? Number 2 Can you tayo, answer that, number Gov? 2. Number one, because we do not One and have two, any ayan. subsidy. Yun. Okay, wala tayong subsidy. The only few countries na merong subsidy, na walang subsidy, is isa tayo doon. Ang pagkaalam ko, Singapore no subsidy, Japan no subsidy, South Korea no subsidy, tapos tayo. Yung iba, lahat yan subsidized. So, ang effect ng fuel, kung walang subsidy ang pinakamay tama talaga, Myanmar at saka Bangladesh. Pero, hindi nila nararamdaman. Bakit? Kasi national sila eh. Ang nagsiset ng presyo, ang gobyerno. Pero ang gumagastos rin, kung may diferensya, ang gobyerno din. Sa atin, wala tayo niyan. Okay, so and that's what people are clamoring, na sana ibalik ang Yes. ang tawag nila oil stabilization fund. Pero ang nangyari kasi sa atin in the past, yung oil stabilization fund, hindi naging stabilization, naging subsidy. Kasi pag ang oil stabilization Akala ko na-destabilize. hindi, parang ganito yan. 50 ang fuel natin. Tumaas ang presyo. Okay? So ang sasabihin nila, 50 pa rin tayo. Kukunin mo sa oils ang diferensya, kukunin ngayon doon sa isang pondo na running balance, parang petty cash. Hindi mo kukunin. Abono. Pag bumaba naman ang presyo ng gasolina, hindi mo rin ibababa. Ipopondo mo rin yan. Pero anong nangyari? Anong nangyari in the past? Pag tumaas, kunin sa pondo. Pag kulang ang pondo, advance mo na sa gobyerno. Yun lang. Kasi hindi pa nabubuo eh. Sige, ngayon bumaba, ibabayad natin to doon. Hindi rin tayo magbababa ng presyo kahit bumaba ang world prices. Maraming galit. Bumaba na, hindi pa rin tayo bumababa. So, ang nangyari sa atin is basically naging oil subsidy. Ayun. At yan ang pinakamalaking gastos ng gobyerno. During that time, nag-deregulate tayo. Apo. So in other countries, they're still doing it right now. May problema lang. Yung mahihirap, kagaya ng Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, ang nangyari sa kanila, ang mayayaman muna, kagaya ng Thailand, kagaya ng Indonesia, tuloy ang subsidy nila. So si gobyerno, aray muna. Tinamaan sila, sabi nila, aray. Sakripisyo Diba, muna. sige,
Oo, hanggat kaya natin. Sige, tanggalin lahat ng buwis. Tinanggal na. Tanggalin ang kung ano pang matatanggal. Tapos wala pa. Lagyan ng subsidy. Sige. Pero yung iba, nagbawas ng subsidy. Sabi nila, hindi natin kaya to, ganito kalaki. So okay lang yan. Pero mahihirap. Paano ginawa? Wala na tayong pera pang subsidize. So anong ginawa nila? Wag na muna tayong bumili. Paano yung gagamitin natin? Rasyon. Magrasyon tayo. Ayun. Kaya ngayon, nagrarasyon sila. Mhm. These are 3 countries na nagrarasyon. So, ano yan? You can subsidize kung mayaman ka. Kung mahirap ka, darating ang panahon magrarasyon. Apa, Okay. apa. Gov, last na lang on my part bago ko makalimutan. Ngayon nga ay, ayan, naramdaman natin. So, let's look at the bigger picture. So, kung talagang hindi nating hawak kasi itong oil na ito, hindi naman tayo malaking producer. So, ano ho ang dapat ho nating gawin? So, ito ho ba ay prelude to, para mag-ship na ho tayo to another source, pagkukunan ng source, o renewable energy? Kasi napansin ko sa China, parang di nila ganong ramdam. It's because yung majority, or although I'm not quite sure kung majority, no? Yung iba doon, naka-electric. Sa iba pang bansa, di ba? I don't know kung paano Yes. ginawa nila. Gov, anong nakikita mo na pwede nating gawin? Kumbaga para solusyon, kumbaga for the longer for the longer run. Yes. Ganito, first of all, when I quoted na medyo hindi pa yan bababa, okay, it's not as if, okay, I'm trying to mindset everybody. Okay. I'm just trying to tell everybody to check on reality and what is the reality. Kahit walang gera, tataas ang presyo ng gasolina. Bakit? Hindi natin hawak yan eh. Okay. Isa pang hindi alam ng madla na since 2021, si Saudi, si OPEC, nagbaba ng production, hindi presyo. Nagbaba ng production, nag-cut down ng production 5% every year. Bakit? Gusto niyang tumaas ang presyo. Hindi pwede yan. Wala tayong magagawa. Sa kanila yan eh. Tama. So sabi ko nga, kahit walang gera, hawak tayo sa leeg. Pero anong ginagawa natin? Oo nga, hawak tayo sa leeg. Pero tuloy pa rin tayo. Wala tayong ginagawa. Yun lang. So I think itong gera na to is a wake-up call. At ang gusto kong sabihin, huwag tayong umasa sa mga Arabo at sa Middle East because wala tayong control dyan. Aha. So anong gagawin natin dito? Let's start looking, and I'm not only looking at the people, but I'm really looking at the government as a whole. Start promoting non-oil-based na mga resources natin. Isa na dyan yung electric, kasi ang electric hindi ganun kaapektado compared sa gasolina. Actually, in the 70s, lahat tayo may mga brownout, bakit? Oil dependent ang mga planta natin. Pero I'm happy to say that right now, it is 2 to 3% dependence on oil na lang. The rest are non-oil. Volatile pa rin kasi meron kang coal, pwede magbago ang presyo, imported pa rin yan. Pero 20% is now renewable dito sa Pilipinas. And the 9% malampaya. 20 ay ang liit. That is where you should focus. Pwede naman pala tayong umalis sa oil. Pwede tayong umalis sa importation. Kaya lang, we have to have a program na talagang long term. Hindi magsa-stop sa isang presidente na ang focus natin ngayon is anong alternative ng oil. And the only thing that I can see right now is, kagaya ng sinabi mo, Drew, is Opo. renewables. Alright. Renewables tayo. Kasi that's the only resources that we have. It's high The time. biggest resources we have. Yeah. It's high time. Marami tayong ilog, marami tayong ang solar, alam mo ba yung solar natin naka-fix? Alam mo ba yung solar doon sa Europa? May motor. Ano yung motor? Sinusundan kasi araw-araw parang lumilipat ang sunrise sa sunset nila. Yun lang. Because of the Naka-fix. position of Europe. No? So may motor ang sa kanila sumusunod. Mas mahal. Sa atin wala. Ilatag mo lang. Meron ka ng solar Supply na panel. supply Meron na. ka ng energy. So why don't we take advantage of this? And we sell, the car dealership dito sells 40,000 cars a day. Right. 100,000 motorbikes a month pala. 40,000 a month,
100,000 motorbikes a month. And majority of these are oil-based. Sa China at sa India, karamihan ng motor are now electric. Right. So why don't we try to come up with a policy whereby we promote electric Alright. vehicles, Apo. whether they are motorbike or vehicles. Gov, sa pagkakabanggit mo ngayon, mukhang mahaba-habang usapan pa. So, natatalian po ang kamay namin ng oras at humihingi kami ng paumanin at uunahan ka na namin ulit. Aabalahin ka namin sa mga susunod pang mga araw. Lalo if na it's eh, okay with you. Hindi pa Gov. tapos ang releases. Hindi pa nagkakamayan yung problem. dalawang Wala mababait pang kamayan eh. Hintayin natin yung kamayan nila. Wala pa. Wala pa. Gov, babalikan Thank you ka very namin sa much, mga Drew. susunod na pagkakataon And po. Johnny. Salamat po. Alright. Salamat. Okay. Thank you, Gov. Thank Good you very morning. much. Ingat po, Okay. ingat. Good luck sa ating lahat. Good morning po. Thank you so much. More power! More power. More electric power. More electric power. Si dating Energy Secretary at ngayon po Leyte Governor Jericho Ikot Petilla.